Oh, ito na. Kerwin Espinosa, dinahandahan ng ipatarget ni kampo ni Digong. Ito na, Kerwin Espinosa, mga kababayan. Pakinggan natin. Live mula sa Ormoc Doctors Hospital. Dinala sa Ormoc Doctors Hospital si Kerwin Espinosa matapos barilin habang nangangampanya sa pagka-alkalde sa Albuera, Leyte. Alamin natin ang iba pang detalye. Live mula sa Ormoc Doctors Hospital, nasa frontline ng balitang yan, si April Ayaso. April, may detalye na ba? Naglabas na ba ang ospital ng official statement ukol sa kalagayan ni Espinosa? Pakinggan ninyo. Sa ngayon po, Ms. Cheryl, naghihintay pa po kami ng official statement ng Albuera team po, yung grupo po ni Kerwin Espinosa, dahil hindi pa po naglalabas po hanggang ngayon ng statement. Pero ang pinaka-recent po na nilabas safe, mayor daw is safe na daw po sa ngayon. Pero meron po pa silang ilalabas na statement maya-maya po. Mayroon na ba rin tayong balita dahil may dalawa pa, di ba, na iba na tinamaan din ng bala? Yun po yung mga recent reports na meron daw pong kasamang attorney. Hindi lang po kami sure kung sinong attorney kasi meron po talagang kasama yan si Sir Kerwin Espinosa na attorney at meron pa daw isang bata. Pero papunta na po kami ngayon at i-confirm namin sa PNP kasi hindi pa rin po kasi sumasagot ang PNP hanggang ngayon. Okay, so klaruhin lamang natin ang sinasabi ng kaanak, tama ba? Kaanak ni Espinosa na stable na siya, that he's okay. Ito po yung statement nung grupo po nung recent statement nila. Sabi dito, "Good evening, the mayor is safe. He is at Ormoc Doctors Hospital now. We will issue an official statement soon." Yun lang po yung naibigay na statement po ng grupo nila Kerwin Espinosa po. Maliban dyan, nagkaroon ka ba ng pagkakataon na makausap ang staff or kaanak ni... Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, kagabi kakapanood ko lang sa Batang Quiapo yung pinapabaril si Albert Martinez. Parang ganun lang eh. Yung nangampanya si Kerwin bilang mayor, ganun din, nangampanya si Albert Martinez, ganun din, tinarget. Alam nyo, may naiisip ako Batang Quiapo version or Donald Trump. Si Donald Trump, nung tumakbong presidente, nagpatapya sa tainga. Sa Batang Quiapo na action movie ni Coco Martin, ganun din, binaril. Hindi naman natamaan. Sorry, si Kerwin natamaan. Pero ito lang mga kababayan, this is hindi na bago sa amin. Yung mga ganitong bagay, yung barilin ka habang nangangampanya, aambusin ka habang nagbabiyahe, hindi na bago sa amin yan. In part of Republic of Mindanao, hindi na bago sa amin yan. Uso na sa amin yan. Immune na kami dyan. Yan ang pinakaayaw namin na maranasan ninyo sa Mega Manila. Take note, sa Mindanao, nangyari yung ganyan. Not only 1, 2, 3, 4, 5 times, but so many times. Bakit kay Kerwin Espinosa binalita? Bakit yung mayor na pinatay doon sa yung Muslim na babae na iyak-iyak sa TikTok, na pinapapatay yung kanyang bayaw? Bayaw, kapatid niyang tumakbong mayor sa Maguindanao ba yun? Tawi-Tawi ba yun? Napanood yun sa TikTok. Nag-live siya, galit na galit. Pinapapatay yung kapatid niyang mayor. Bakit si Kerwin binalita? Yung sa may Maguindanao, sa may Tawi-Tawi, sa Hulusulo ba yun? Hindi binalita. Kamakailan lang yun, last January. Hindi na bago sa amin yung ganyan. Yung pag-target kay Kerwin. Alam niyo kung bakit? Si Kerwin kasi, dati pa yan, may mga kalaban yan. Sa Basilan, Ma'am Linda Rio, totoo yan, sa Basilan yata yun, yung babaeng Muslim na umiiyak sa TikTok live. Hindi po sa TikTok lang lumabas. Di ba? Marami sa Facebook. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi na bago sa atin yan. It's part of politics. Immune na tayo dyan. Nung si Digong pa nga ang presidente, kahit si Digong inambush Pero, dalawa lang naman ang ko dyan Para sa akin bilang isang reaktor sa live na to patungkol kay Kerwin, dalawa lang ang babasihan ko dyan. Either dramatize or may kalaban. Dalawa lang Dalawa lang.
Either drama or either galing sa kalaban. Wala naman sa ibang kalaban eh. Bakit? Kasi dati siyang nakakulong. Dati siyang drug lord di umano. Di ba? Inisyuhan siya na drug lord siya. Oo. Oh. So, dalawa lang. Drama or galing sa kalaban. Simple lang. Hindi ka babarilin kung wala kang kalaban or else drama mo yan para manalo ka. Ganun ginawa ni Donald Trump. Yung mga taktik sa politika na yan, I was born and raised surrounded by politician. I know everything. Di ba? I was born and raised surrounded by politician. I know gera dito, gera doon. Ako mismo, gumagapang ako sa putik. Gumagapang ako sa ilalim ng hagunoy at hantutungaw na damo. Dahil nakita ko ang mga kapgo nagbitbit ng napakalaking mga armas na akala mo puso ng saging, pinapatong sa balikat na pagsabog, tumba ang kawayan, sira ang kubo, di ba? Tumba ang niyog. Alam ko mismo yan. At nakita ko din mismo kung paano i-ambush ang dating mayor sa amin na ang sasakyan nahulog sa butas ng kanal. At take note in Mindanao, isipin ninyo ang Magundadato at Ampatuan. Di ba? Hindi na bago sa amin yan. Maskin si Digong, inambush din yan. Kaya immune na kami sa ganyan. Kaya immune na kami sa ganyan. Either drama or galing sa kalaban. Di ba? So ito na, mga kababayan. Alam niyo sa totoo lang, yung mga nagko-comment diyan, mga Bisaya, mga bubo yan, huwag kayo mag-Bisaya. Alam niyo kung bakit? Ang salitang Bisaya hindi ko nilalait, pero make sure na pag nag-comment kayo diyan, puro dapat ay Bisaya ang nandito. May mga Tagalog po. Actually hindi po porket vlogger tayo, yung 3,000 plus diyan na live viewers natin, hindi lahat Bisaya. Huwag kayong tanga. Alam niyo sa totoo lang yung mga Bisaya na nanonood sa akin, huwag niyo pong ikakahiya yung lingwahe natin, mga Bisaya. Nakakahiya po kayo. Alam niyo kung bakit? Huwag kayong mag-comment ng Bisaya dyan kasi hindi naiintindihan ng mga nanonood. Diba? Alam niyo sa totoo lang, hindi ko in-underestimate yung lingwaheng Bisaya, pero wag naman po kayong bobo. May mga Tagalog pong nanonood sa atin. May mga Ilocano, may mga Ilonggo, mga Waray, Chabacano, Pampanga, Laguna, Batangas, Cavite. Meron po mga taga Manilang nanood. Diba? Huwag kayong tanga. Alam nyo, hindi ko ina-underestimate yung salita nating Bisaya pero dahil sa salita niyong Bisaya, nagiging bobo kay mga animal kayo Huwag kayo mag-Bisaya dyan. Ako lang nakakaintindi. Magtagalog kayo para ma-express naman yung feelings ninyo. Tignan ninyo, ang bububo nyo na nga nadidiis, nagbibisaya pa kayo. Sinong makakaintindi sa pinaglalaban ninyo? Diba? Bubo na nga kayo, nadidiis. Magbibisaya pa kayo. Paano naintindihan ng mga kapwa ninyo manunood yung pinaglalaban ninyo? Itagalog ninyo kasi national language natin sa Pilipinas, Tagalog. Huwag kayong magbisaya. Putang ina ninyo, mga DDS na bobo. Pinaglalaban ninyo si Digong kasi DDS kayo, tapos magbibisaya kayo sa comment section. Paano maintindihan ng kapwa ninyo Pilipino yung pagbibisaya ng putang ina ninyo? Paano maintindihan ng Ilocano yung sasabihin mo baho kag bilat? Paano naintindihan sa Ilocano yan? Paano maintindihan ng Ilonggo yan? Kung nagcha-Chinese ka dyan. Tangina, magtagalog kayo. Ang hirap sa inyo, bobo na nga kayo na DDS, kailangan turuan pa kayo. Tangina pa. Ay, paano kaya mag-improve ang buhay at pamumuhay at pamilya ninyo kung ganyan kay kabubo? Alam niyo mga DDS, no? Kung ako magulang ninyo, kung alam ko lang na lumaki kayong ganyan, maliit pa lang kayo, pinag-aapakan ko na kayo. Maliit pa lang kayo, binalot ko na kayo sa kumot na hindi kayo makahingat, masupukit kayo. Pwede naman kayo mag-English kasi alam ko naman pag Bisaya, bulol sa Tagalog, pero nag-i-English-English. Ganun yan Maraming Bisaya na bulol sa Tagalog, pero nag-i-English-English. Kaya hindi umuunlad ang buhay ninyo, kaya nasasabihan ko kayo na bobo Bakit?
Bisaya na nga kayo, nagbibisaya pa kayo. Paano kayo maintindihan yung pinaglalaban nyo laban kay Digong? Yeah. Putsang inamesh. Tuloy. Kerwin, at naitanong mo ba kung may mga natatanggap nga bang death threats ito? Actually po, nung 30, Yung 30 daw. April? casual lang po yung lugar. Tapos parang wala naman pong threat na Yung reporter time ng na nagkakaroon sila ng grand rally sa yung reporter ng TV5, hindi mo maintindihan, putol-putol. Dito na lang tayo kay Kerwin mismo, nagsalita siya dito. Ay na may kasap Oh. na biktima, hindi lang nag-file ng kaso. Pero ako, kahit saan mapunta, filean ko sila ng kaso. Ma'am Margie, hello Sir, po. nabanggit mo yung kinalaman nila sa drug war. Ano ba yung nalalaman mong ginagawa nila ng drug war? Itong mga tao na to. Yung hinuhuli tapos hindi makita ng ilang araw, pagdating ng panahon, makita na bulagta na. Kung hindi, sa operation, bypass, operation nila, sasabihin nila na lumalaban kahit walang kalaban-laban yung tao. Kasi itong si Richard Gomez Oh, ano daw? at ito si Arisa, yung bata niya, Maka Duterte kasi. Nako, Duterte Tao na talaga naman. yan ni Presidente Duterte. Duterte Noon. na naman. Pero Ano? masakit ang nangyari sa amin. Mm. Kasi akala namin wala na. Wala na kaming makitang liwanag. Mayor, sa nangyari, kumusta po yung nakakampanya niyo tuloy po ba or tigil mo na? Sa ngayon, na nangyari na ganito na na binaril ako, wala akong takot na itigil ang pangampanya ko. Tuloy ang pangampanya ko dahil ang ano ko sa taong bayan dito sa lungsod ng Albuera, itaya ko ang buhay ko Oh. para sa kanila. Oh. Parang Donald Trump lang labasan na. Alam niyo, sa totoo lang ha, kahit sabihin natin na dating nakulong to dahil drug lord siya, irespeto naman natin. Si Digo nga, ang daming pinatay, nirespeto nyo pa rin eh. Kung ako malapit sa akin, paluin ko martilyo ulo niyan eh. Di ba? Oh. Kahit sabihin yung drug lord ito, nakulong ito, may karapatan pa rin ito na respetuhin. Di ba? Oh, si Digo nga, ang daming pinapapatay, nirespeto nyo pa rin. Pero ako lumapit sa akin, paluin ko martilyo ulo niyan. Di ba? Continue. Si Ma'am Mark. Yun ang isa kong concern. Yun ang isang concern ng hindi lang sa akin, kundi ang buong slate namin na sana bigyan ng pansin to ng COMELEC na mabigyan kami ng seguridad, mabigyan kami ng security detail, bawat isa sa amin ngayong pangampanya sa lungsod ng Albuera. Buti pa si Kerwin Espinosa, kahit Bisaya, nagtatagalog, pero yung mga DDS, putang ina, nag-express ng feelings, pero nagbibisaya. Paano maintindihan ng taong bayan ang mga feelings na pinag-express ninyo sa pinagtatanggol ninyong si putang inang Digong? Kung nagbibisaya kayo, tandaan ninyo, may mga Tagalog din pong nanonood sa inyo. Kaya nga minsan sasabihin ng mga Tagalog, buang yata tong vlogger na to. Bakit? Nagbibisaya. Okay lang sana kung nilagay niya dyan, except Luzon. Visayas, Mindanao lang manood sa kanya. Naka-view all. Di ba? Magbablog-vlog ka, tapos nagbibisa-bisaya ka, putang ina mo. Di ba? I-cancel mo yung Luzon. Kasi marami pong mga Tagalog nanonood. Si Kerwin Espinosa nga, in-interview, nag-Tagalog. Putang ina. Lipat na tayo. Sumasakit ulo ko sa mga DDS na bobo.